Madalas ka bang sumasakay ng barko o kaya na may bangka? Panoorin natin ang karanasan ng mga nakaligtas sa sunod-sunod na paglubog ng mga sasakyang pandagat kamakailan. Matuto rin kung ano ang mga dapat na maging paghahanda kung tayo ay babiyahe sa mga karagatan. Bago kami sumakay sa bangka, parang relax lang po sir. Kasi yung weather dito sa amin, medyo okay lang naman. Maliit na lansa lang po. So, yung nag-happen po is, yung papunta kami doon sa sa Bungaw, may stopover pa rin yun bago papuntang Bungaw. So, doon sa Tubigindangan. Nagpa-clear yung lansa para makapunta sa sa Bungaw. So, clear naman po ng Coast Guard doon sa Tubigindangan. Tapos doon po, may sumama pa sa amin mga passenger papuntang Bungaw kasi yung sa araw na yon malakas kasi yung alon. Tapos yung lansa doon sa Tubigindangan hindi po bumiyahe kasi nga malakas yung alon. So yung mga passenger niya po ay sumabay sa amin papuntang Bungaw kasi may seminar sa Child Protection Policy kami sa Tuesday na 7:30 man. Pag sasama kami sa Tuesday, hindi namin namabutan kasi 10 magdating doon sa Bungaw yung lansa. Kasama din namin yung sa araw na yun, magsiseminar din ata yung mga LGU, tatlong barangay dito, sumama lahat. Marami, isa parang 5 school lang yung teacher na sumama. Yung mga CPP focal person ng school yung sumama. Maraming magsiseminar pero mayroon din mga bibili lang ng mga gamit doon sa Bungaw. Meron din yung mga nagdala ng mga kopra para pagbili doon sa sa Bungaw. Hindi naman makulimlim pero mahangin talaga. Mahangin talaga. Yung before na mag-happen yung nagsabi na din yung sa 18 nagsabi na din yung mga nakasakay sa isang lansa. Sabi nila ang lakas ng alon pero ganun din go pa rin yung mga tao dito kahit malakas yung alon. Kaya yun na nga sabi ko normal lang dito na may malakas talaga yung alon kasi daanan talaga ng current yung doon sa gitna ng Tubigindangan saka Sangay Siapo. Kaya malakas doon yung yung alon. Then may 3 na malaking alon na sabay-sabay. Doon na kami doon na nabutas yung harapan ng lansya. So ayun, after pag-alis namin po doon after mga 20 minutes, doon na nung nangyari yung yung lumubog yung lansa. Bumabagsak sa alon kaya yon na nabutas yung unahan ng bangka ng lansa po. Pag butas ng unahan ng lansa yung mga pasahero po pumunta na sa likod. And then doon na po, after mga 1-2 minutes ganyan, bigla na lang po tumubog yung lansa kasi nga malaki yung butas niya sa loob, sa unahan. Doon na po, yun na yung magpanik na yung mga tao. Yung iba, yung ako, tumalon na ako sa likod. Then yung mga iba sa maunahan and then yung iba hindi na umalis sa lansa. Doon na lang sila naghintay sa sa rescue. Pinaglagyan ata ng ng isda. Kaya ayun, kunin ko sana yung yung takip niya pero ayun hindi ko makuha. Pero may nakita ako ng 1.5 yung empty galon Coca-Cola. Yun na lang po yung pagkuha ko po noon, tumalon na ako kagad. Tapos lumapit ako sa yung may life ring. Pero may bata sa taas po. Bale, 3 sila doon. Yun yung pagpunta ko doon, nagsabi ako sa tatay ng pwede pahawak kahit isang kamay lang sa sabi ng patay niya, wag, may bata. So hindi na lang ako kumawak. Doon na lang ako sa 1.5 galon na Tapos yun, yung mga tao nakikita ko sa taas ng lansa yun, nagmahawak na lang talaga sila sa kahoy ng lansa. Yung kahoy sa atip. Hindi nagtagal, yun. Nasira din yung atip kasi nga malakas yung alon. And then yung mga tao doon
yung sa taas ng sa pagiling-giling paano-ano dahil sa alon. Yung mga iba nga maraming sugat dahil sa mga pako doon sa kahoy. Yung life vest daw, nasa loob daw ng lansya, nasa baba. So yung nag-happen na, hindi na namin yun nakuha kasi may mga tubig na po sa loob. Then may mga, if I'm not mistake, 6 or 4 yung safety ring, yun lang yung nagamit ng iba. Pero yung amin, nagamit namin yung yung sako ng parser, yung nakatulong sa amin, sir. Naglutang-lutang lang kami doon, sir, sa tabi ng sa tabi ng bangka, sa tabi ng lansya. Naglutang-lutang lang kami doon. Hindi kami lumalay doon kasi pag kasi may nag-rescue, yun lang naman punta ng mga rescuer, yung bangka na lumulunod. Almost 2 hours kami, sir, doon, sir, sa sir, sa dagat na lumulutang. Sabi ko, since phone ko, water resistance din naman. Sabi ko, kaya ko din naman mag-video, why not? Para at least makita ng mga tao na paano yung kaligayahan namin, yung nalubog kami, paano yung na-experience namin. Yun yung purpose ko, sir, para at least makita ng ibang may-ari ng mga boat na dapat naka-ready yung mga life vest, naka-ready yung mga safety ring, para at least yung mga pasahero na safe po. Tapos after mga 40 minutes, sir, bigla na lang lumakas talaga yung alon. Tapos ako nakahanap na din ako doon ng kahoy. Makas na yung alon. Tapos yun, lahat kami. Parang yung alon, always sunod-sunod. Tinatakpan talaga kami ng alon. Yung bata nga, yung kasama namin, pumunta kasi ulit kami sa lansa. Then after nun, binaba yung bata. Ilalagay sana namin doon sa sa lansa, pero yun, hindi kaya kasi nga yung lansa ay tinutulak-tulak talaga ng alon. Kaya bumalik siya sa sa life ring. Yun, muntik na doon siya malunod. Kasi nga hindi siya nakahawak. Buti 3 kami nagpaakyat sa kanya ng sa life ring. Kaya yun, na-save ulit siya. Pero nakainom talaga yung bata ng ng dagat. Tapos yung mga bata, yung mga matatanda, na talaga, nag-iiyakan. Mayroon na bangka nag-rescue. Pero malayo pa. Tapos sabi ko, hindi muna ako sasama kasi iuunahin ko muna yung sakayin yung mga matatanda, pati bata. Pero yung nangyari, hindi sila lumapit kasi natakot baka pag maraming sasakay, baka tumaob. Kaya hindi lumapit. Yung kinuha lang nila, yung ni-rescue lang nila, yung malalayo. Pero yung mga matatanda, mga bata andun sa mga lansa, hindi din na-rescue. Nung pag-alis na nila, saka palang mga after 20 minutes ganyan, lumakas na yung doon na ako sa sarili. Sana sabi ko sa sarili ko, linangoy ko na. Kasi yung nangyari doon, parang hihimitayin na ako dahil sa alon. Sabi ko, pagtatagal pa to ng mga 20 minutes, wala na akong buhay. Baka dito na ako, sabi ko, mamamatay. Ganon din yung sinabi ng mga iba. Sabi nila, pag tumagal pa talaga, wala na talaga. Ang dami talagang mamamatay. Buti na lang, dumating yung rescue at saka tumigil din yung mga alon. Yung malakas na yung alon, sabi ko, yung sabi na ako, baka pagtatagal pa to, mamamatay na lang ako. Pumasok talaga sa akin yung pamilya. Sabi ko, ako lang inaasahan nila pag mawala ako. Sino na yung magtataguyod sa kanila. Tapos meron na naman isa, parang bangka maliit. Ganon din, parang na-rescue nila, hindi aabot sa 10. Umalis na din para yung sa last na po, yung sa provincial local government unit, sa provincial po. Yun po yung naka-rescue talaga ng lahat. Tapos yung sa unahan po ng island, parang low tide, kaya hindi makaalis yung mga lansa para mag-rescue sa amin. Yung sa experience na yun, sir, yung sa akin, yung pinaka-heartbreaking, yung kaya ginakat ko na yung video, yung tatay ko po, sir, na-atake siya ng asthma. Doon po na-realize ko, baka hindi pwede to, hindi pwede mawala ang aking ama kasi andito na ako. Sabi ko, tapos ang sabi ng tatay ko sa akin, sir, sabi niya, iligtas ko na daw ang sarili ko, okay lang siya. Sabi ko, ama, hindi pwede yung ganon. Hindi pwede yung ganon.
Kaya nakiusap ako sa brother ng may-ari ng lancha. Sabi ko, Uncle, pagitulong naman po, papunta kami doon ulit sa may bar, sa may lancha na lumulubog para at least safe ang tatay ko kasi naatake na po siya ng asma. Yung realization namin kung magta-travel talaga pag mga malalakas yung yung mga hangin or yung alon, hindi talaga pumupunta sa bungkaw. Or kung pupunta man, dapat yung lansa ay dapat matibay at bago. At saka yung mga gamit, dapat talaga may gamit talaga yung mga lansa na mga life vest, life ring, ganon, mga saving devices, ganon po. Bago maglayag bilang isang pasahero, mayroon po tayong dapat na pag-iingat na gawin upang tayo ay maging ligtas. At kung mangyari man ang insidente sa gitna ng ating paglaot, meron pa rin tayong paraan upang tayo ay maging ligtas habang hinihintay natin ang mga rescuer. Before boarding a vessel, passengers must ensure that they are boarding only authorized and seaworthy vessels, no, with a valid permit to sail issued by the Coast Guard. Kasi po ang mga particular ang passenger vessels natin, bago po yan lumayag, ini-inspect po ng mga Coast Guard natin through Coast Guard station or substation. Ini-ensure nila na valid ang mga dokumento nila at mga anumang mga permit. So, yun po ang una ng tignan ng mga pasahero natin, na dapat po mga authorized at may mga clearance mula sa Coast Guard po yung yung mga dapat binoboardan nila. Importante po yun sa amin. Pangalawa po, syempre pag nakita po nilang overloading o mali, isumbong kagad nila sa Coast Guard. Kasi sa Coast Guard, no, safety of life is non-negotiable sa amin. We do not tolerate overloading. Kaya pag may nakita kagad ang mga pasahero o sa tingin nila may mali o overloading na, pwede po silang bumaba at siguraduhin po na na-inspect ng Coast Guard o kaya isumbong po kagad nila sa Coast Guard. Bago po mag-board din ng vessel, iwasan din po nila ang magdala din syempre ng prohibited o dangerous items na makakabala o baka makaapekto sa paglayag ng mga barko natin. During boarding, basically passengers should board in an orderly manner. Wag po tayong magtulukan. Parati po pong makinig sa mga instruction ng mga crew, ng kapitan, at sa malalaking barko po kasi meron pong sea marshals. Andyan din po ang mga Coast Guard natin, parati po sila naka-onboard. Tulungan natin ang mga, syempre, ang elderly, ang children, ang persons with disabilities. At siguraduhin natin na nakaupo tayo na maayos o andun tayo sa tamang pwesto at wag pong pakalat-kalat, lalo po sa daanan at sa mga emergency exits natin. Well, ang una dapat, kahit mahirap, pero kailangan po nating maging kalmado parati. I-assess po natin ang surroundings natin at parati pong makinig sa instructions ng crew or even na kung may Coast Guard on board. Lahat po yan may experience, may training sa mga ganun na sitwasyon. So parati po tayong makinig. We should proceed in an orderly manner to a designated assembly area or tinatawag natin master stations. And again, avoid rushing or pushing. Kung may sapat na oras o tsansa, tulungan natin ang mga matatanda, disabled, mga bata, mga buntis. At meron pong nakalatag na procedures sa bawat barko na pinapatupad ng mga kapitan, ng crew at ng Coast Guard kung ano ang dapat gawin pag capsizing or sinking na po ng vessels. If in the event po ng
capsizing or sinking or mishaps, they should immediately wear their life vest properly, syempre. Diba? That's the first one. Second one is to listen carefully to all those instructions coming from the master, the crew, or even the Coast Guard or other authorities po. And once in the water, avoid always stay clear from the vessel pag lumayo na po kayo. Kasi this is to avoid entrapment or injury or baka masabit ka kung palubog naman yon. And always remain together to improve visibility for rescuers. Passengers are advised to conserve energy and use available signaling devices such as whistle or light, consistent with the procedures outlined in the PCG Search and Rescue Manual. So, ang mga natin, no, ang mga life vest natin ngayon, meron po parating whistle yan na nakakabit. Or may mga ilaw din po talaga yan. You should cling on any floating objects, pero pag malalaki po yan, di ba, parati naman po lulubog yan. So, baka po lalo kayong masabit o mauntog. Yan po. Pero again, you should always conserve your energy. Magsama-sama po kayo for a greater visibility para sa mga rescuers natin. Tsaka importante wag lumayo, intindi na maging kalmado, you always assess the environment around you. Check yung mga ibang tao, magsama-sama po kayo. Well, ang Coast Guard kasi is doing our best para andun parate. So, during sea emergencies, andyan po ang mga Coast Guard. The Coast Guard leads and conducts search and rescue operations for any kind of sea mishaps, even just distressed vessels, using our Coast Guard ships, our aircraft, and our rescue teams. But we cannot do it alone. We always seek the help of other agencies. Ang Coast Guard din ay parating nagmo-monitor through Maritime Rescue Coordination Centers. So, may mga designated Maritime Rescue Coordination Centers po natin yan. But, of course, bago to maglayag, yan ang importante. We always check the safety. We always conduct the pre-departure inspection to ensure that the vessel's certificates are valid and other safety procedures that we conduct bago po umalis. So, kailangan po dapat malaman ng mga pasahero na kung na-clear na ng Coast Guard yan o hindi. Kasi minsan may mga biglang umaalis, mga matitigas ulo. So, dapat po alam ng mga tao na bago yan umalis, dapat po na-check ng mga Coast Guard yan. And if I may give a final reminder sa mga sa publiko, ang maritime safety is a shared responsibility. So, hindi lang po gobyerno yan, pati po ang mga individual o pati po mga pasahero. Sana po ay may natutunan kayo sa episode ngayon ng Lifesaver. Kami po ay masaya na makapagbahagi sa inyo ng kaalamang magagamit sa oras ng mga emergency. At yung nangyayaring mga paglubog ng mga sasakyang pandagat, hindi po ito biro. Dahil pag tayo ay nasa dagat, tayo ay nasa anyong tubig, ito po ay delikado, lalo na sa mga kababayan nating walang masyadong alam pagdating po sa tubig. Kaya naman napakahalaga po na malaman natin ang mga paghahanda, mga prevention, at yung mga dapat natin i-consider bago po tayo bumiyahe sa mga karagatan. Kaya naman, sana po may natutunan kayo sa mga tips na naibigay po sa atin ng ating mga nasa pamahalaan ng UNTV News and Rescue para tayo po'y maging ligtas sa ating mga pagbiyahe. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kaming matutong muli ng pag-aaral ng first aid at iba't ibang disaster preparedness. Dito lang sa Lifesaver. Magandang umaga po. Ako si Benedict Galasan.